Speak. What does the TAM say? Brave, resilient, powerful, and a phenomenon. These are just some traits that define a woman. And this Women's Month, we are not only celebrating them, but we are also recognizing how they bring empowerment to the community. Kaya naman samahan niyo akong kilalanin ang mga matatapang na kababaihan within the Tamaraw community para marinig ang kanilang mga kwento dito sa TAM Speak. What does the TAM say? Today is not just a celebration but also a time to reflect on and honor the contributions of women across the world. Pero sa kabila ng mga achievements na ito, a woman's daily struggles is still evident in today's society. Kaya naman ating pakinggan paano nga ba ito nahahandle ng mga kababaihan. For me, yung how I handle criticism as a woman, I don't pay attention to it anymore kasi bilang babae, na-experience ko na siya on a daily basis and natutunan ko na as tumagal just to not care about what other people say and just do you. Para sa akin naman, yung daily struggles ko is when it comes to, pag lumalabas, marami talagang, gano'n. Sweet view yung, ate, jowa mo ba? May jowa ka ba? Mga gano'n. So parang para sa akin, hindi ko na lang talaga yun pinapansin. And parang iniisip ko na lang yung sarili kong kaligtasan, sarili kong pangangatawan. Kasi minsan din sinasabi nila na, ba't ka magdadamit ng ganito? Yan nga yung lapitid ng mga Para sa akin, yun, parang pinoprotektahan ko na lang din yung sarili ko and being a confident woman din. Kasi, syempre, that what makes me, go through the day. Karamihan dyan yung magaganda. Sa asal mo sa mga tao, isa rin yan. Yung behavior, isa yan. Tsaka yung pananalita mo, tsaka yung halimbawa yung pananamit mo, kailangan din yan, di ba? Yung noong araw, pag nagpuna ako ng isang tao, okay lang naman kasi ang iba di nagagalit, yung iba kasi nagagalit. Pero ngayon, pag halimbawa inaano mo, di na pwede yung punain mo sila kasi kung baga sa iba na ngayon ng henerasyon, kaya ikumpara mo nung araw. Sa akin kasi, sa isip ko, ang dapat lang pumana sa akin, yung mga taong nagbibigay sa akin ng barya, hindi kagaya ng mga iba, hindi na nga nagbibigay. Pag nalaman na may ginawa kang, kagaya nito, yung example, yung pag-i-scatter ko. Ito, alam na mag-i-scatter ako, kaya pinahiram pa sa akin yung cellphone. At yun, kaya okay lang, wala akong pakisasabihin nila. Basta ang alam ko, wala akong ginagawang mali sa kanila. Kasi alam naman na napag-win ako meron din naman sila ini-ignore ko na lang. Wala naman silang ambag sa buhay ko. Actually, ko na rin yan, na-experience ko rin yung ganun. Yung nasa probinsya ko, pag nakatalikod ako, chinichismis. Pero okay lang sa akin. Ini-ignore ko kasi wala naman silang ambag sa akin. Kahit wala naman akong pangsain ko, di ko naman hinihingi sa kanila, kaya wala. Sa kabila ng kaliwat ka ng pagbatiko sa mga kababaihan, ay pinapatunayan pa rin nilang they are strong and capable. I believe that behind every empowered woman, there is someone who inspires them to still become exceptional. Kaya naman ating pakinggan sino nga ba ang kanika nilang mga inspirasyon. Specifically, the woman that inspires me to be the woman that I am today is my mom, of course. Because she's a very strong woman. She's very independent kasi she's a single woman. So, parang dun ko nakukuha yung inspiration ko na if kaya ng mom ko, kaya ka din. For me, it's my mom. Kasi syempre si mom, alam niya lahat yung pinagdadaanan ko, alam niya kung paano ako na-shape ng ganito at ano yung ugali ko, ganun. So parang para sa kanya, since naiintindihan niya ako, hindi naman sa tinotolerate niya yung mga bagay na ginagawa ko in a bad way. Kasi syempre, sinasabihan niya rin ako na ganito, wag ka muna mag-boyfriend. Pero at the same time, nung pinakilala ko yung boyfriend ko, sige, mag-aaral ka ng mabuti. Alam mo na yung tama at sa mali. So parang inspiration ko siya in a way na naiintindihan mo yung isang tao na hindi dinidiktahan mo siya kung ano man yung decision niya sa buhay. Siyempre yung nanay ko. Ang nanay ko yung inspirasyon ko sa buhay ko. Siyempre siya ang nagluwal sa akin. Kung di dahil sa kanya, hindi man wala ko ngayon. Yun ang inspirasyon ko yung nanay ko kasi yung nanay ko naman mabait yun kahit wala na. Okay naman siya. Matulungin, malalahanin, lalo lang na sa mga anak niya, malalahanin ang nanay ko. Kaya love na love ko yung nanay ko. Ng nanay ko at saka ng mga iba ko pang mga kaibigan, meron akong inspirasyon. Dito sa ngayon, ang inspirasyon ko mga estudyante, gusto ko yung
Sila yung mga nagiging parang, ako, tinutularan nila, pero ayaw ko sila matulad sa akin na ganito ako. Pero, ang idol ko number 1, kagaya ng mga matichiyang guro na nagtuturo sa atin, na walang sawa, yun lang mga idol ko sa ngayon. Lalo na yung mga naninilbihan, lalo na sa mga, kagaya ng mga doktor, pulis, yan, idol ko, lalo na pag mga babae. Yan yung mga ginagawa kong halintulad na dapat gayahin, hindi kagaya ng kung sino-sino lang artista, kay sugetong ka lang. Vision ko si yung dati kong boss, si Doktora Ednalyn. Naging inspiration ko si kahit mayaman talaga siya, never siyang nangahamak ng kapwa. Kahit galit siya, marunong pa rin siya mag-handle ng emotion. Ganun. Happy Women's Month! Hey. Happy Women's Month! Happy Women's Month! Kababaihan, kadalagahan, at masabi nating babae pa rin, Happy Women's Month nga pala sa inyo. Ngayong buwan ng Marso, sa lahat ng babae, girly, at kung ano-ano pang katawagan, Happy Girly Month na tayo. Thank you to all. Happy Women's Month! Happy Women's Month! Let us keep in mind that empowering women goes beyond just 1 month. And to everyone who faces the daily struggles of being a woman, we see you and we celebrate you. Laging tatandaan na babae ka, hindi babae lamang. And on behalf of FEU Advocate, Happy International Women's Month. I am Ariana Montefalcon. Nandito kami hindi lang para makinig, kundi para maging boss nyo rin sa mga usaping dapat bigyang pansin. This is Dam Speak, What Does the Dam Say?